opening statement pa lang yesterday, all the way up to now, makikita mo na yung premonition, no, ng strategy ng both sides. Ang strategy kahapon sa opening statement pa lang is, ito yung paratang, ito yung mga ebidensya, ultimately, anong klaseng bansa ba ang gusto natin? Anong klaseng bansa ba ang makikita ng ating mga anak, ang mga susunod na henerasyon? Yun ang sabi ni Congresswoman Jervil. Yung kabila, I am uncertain, and I'm sure you took down notes, I am uncertain what is the strategy. But basically, ang nakuha ko doon kahapon pa lang ay dalawang bagay. Una, 32 million votes na nagboto dito. Eh, that is not the issue, di ba? The issue is whether or not 32 million nga yung bumoto. Ang question is, binetray ba yung boto na yun? Di ba? So, yun yung issue. And yung pangalawa is the burden of evidence, the burden of proof is supposedly with the prosecution. Pero ang telling sa akin, hindi man lang sinabi ng depensa na inosente yung kliyente nila. Not a single instance did they say and look everyone in the eye na inosente ang kliyente namin. Pasensya ka na, Cesa, kasi ako, I've been in practice for more than a decade. Nung si Laila de Lima, kliyente ko, una namin sinabi kaagad sa lahat sa sambayan ng Pilipino, inosente siya. And we looked everyone, all the accusers in the eye and said, inosente si Laila de Lima. Hindi nag-absent si Laila de Lima kahit na isang trial. Why? Because she's innocent. So nagtataka lang ako kung bakit hindi man lang inarticulate na our client is innocent. So, sa akin medyo telling yun no? Ang nakita natin is puro technical, no? Dapat right from the very start last year ito pa rin yung pinigilan na nga ito ng Supreme Court, di ba? Et cetera, et cetera. So, yung technical na yon, I feel like honestly, no, as a regular lawyer, practicing lawyer, it may be ill-advised. You know why? Nakakalimutan siguro na sui generis kasi ang impeachment. Kung ordinaryong korte ito, naiintindihan ko pa eh. Pero nagmumukha kasi every single time kanina, object ng object, walang tigil, kahit na ang liliit na bagay, para kasing may tinatago yung optics-wise. So, I see the point na litigators itong mga ito, pero maybe what they're forgetting is sui generis ang impeachment. At every single time na nagmumukha silang balakid, nagmumukha sila lalong may tinatago as opposed to explaining why they're innocent. Pero trabaho yan ng defense di ba? Na pigilan yung ebidensyang I mean, that's their role. Well, that's depende what they will siguro, try to do. Depende. Paano kasi, dapat? Sa akin kasi kung, innocente ba? Hindi ko makita kung ano yung ebidensya na meron sila eh. Siguro sa aking palagay, hindi ganun yung pagka-execute ko. Ito lang kanina, Ses, Nagtataka lang ako kung bakit. And tama yung ruling ni Senate Presiding Officer Jesus Escudero. Nagugulat ka ba kay Senate? Nagugulat naman, pleasantly. Meron rin mga iblang nag-disagree ako. Pero overall, okay naman yung pagka-preside niya. No? Ang sabi sabi nila, nag-o-object about, let's say for example, yung original ba to? Hindi. Eh, meron kasing proper time din. Parang may mga marking na hindi naman dapat. Correct. Eh, may proper time kasi. Ang proper time nun is pag nag-formal offer of evidence, pag mag-rest na yung case. Sa akin lang, ako lang as a lawyer, I don't raise those points nang nagpe-presenta pa yung prosecution kasi nire-remind ko pa sa kanila ng homework nila eh. Pwede pa nila i-correct eh. Pag tapos na sila lahat, that's when you point out what are the things na hindi nila naipakita. So, yun, I agree naman sa'yo na trabaho nila yon. I would have just executed it otherwise. And I am uncertain what is the game plan ng defense dito. Hindi ko alam, mahirap siguro yung kaso. Pero right from the very start, if innocente, I would articulate it. At least that's gonna be my overall strategy if I'm in the defense.